Leyte, namamayagpag sa politika ang isang angkan. Sila ang mag-anak na Loreto, Petilla at Cari. I will talk about my projects, but I will not talk about the clan. That is the will of the people kasi pinili naman nila kami, hindi naman kami appointed. Siguro yung mga tao na tanongin nyo. Siguro clan, pero hindi naman dynasty. Never naging negosyo ang politika sa pamilya namin. 8 sa kanila ang nakaluklok sa pwesto. May governor, vice governor, congressman, mayor, vice mayor at councilor. Ano ang sikreto ng angka na ito at bakit patuloy silang tinatangkilik ng kanilang nasasakupan? Tacloban ang kauna-unahang highly urbanized city sa Silangang Visayas. Noong nakaraang taon, mahigit 700 milyong piso ang kita ng Tacloban. Pero may mga lugar pa rin dito na uhaw sa tubig tulad ng Barangay 74, Lower Nulatula. Sa Purok 6, 2 bukal ang pinagkukunan ng tubig. Dito lang kami nag-iigib lagi. Kapag summer, mainit, wala. Mahirap ang tubig dito sa amin. Kasi halos lahat ng tumitira dito sa amin pumupunta. Pagkaagaliwat, yung mga 6 o'clock, yung mga bata rin mandiligo pag punta sa paaralan. Kami naman yung mga nanay, liwat maliwa maglaba. Halos 500 residente ng Purok ang umaasa sa bukal. Kahit paminsan ay marumi ang paligid nito. Pag lumakas yung ulan, hindi malakas din yung tubig. Nadadala ko lahat yun, malinis ito rin. Saka yung tubig namin, ano naman yan, minsan yan, naiinuman namin yan eh. Parang manamis-tamis yung tubig yan. Ngayon, hindi na ligtas inumin ang tubig mula sa bukal. Sa nakaano kami nung bata nag-diarrhea. Kaya naghintay na lang kami na mayroong mag-ano ng LMWD. Tag 7 yung tenner. Sa LMWD o Leyte Metropolitan Water District, bumibili ng maiinom na tubig ang mga residente. Si Virginia Fevidal, isang barangay health worker. Pinaputol ko ito kasi walang dumadaloy na tubig. Maski hangin lang, binabayaran namin ito, iman, 148 minimum. Kaya binuksan namin ito na polisiya na ikaw kung wala kang tubig, just tell us, papaputol ka. We'll just take out the meter. Okay? Pagka which is happening now. Pag nagkatubig, punta kayo dito sa amin, i-reconnect, walang bayad. Dito, isang compound lang yung mga anak yung nakatira dito. 3 kaming bahay, tapos diyan kami kumukuha ng tubig sa balon na yun. Dekada 80 pa raw ang balong ito. Ilang buwan na hindi umuulan. Dito kami kumukuha yung ipagsain namin, panhugas ng bigas, panhugas ng nato, paglaba, panligo. Ito wala na. Hindi na kami makakaligo. May plano ako nga para sa pag-inom. Bibili na lang ako sa kung saan may nawasa ba, yung may para mainom. 35 pesos ang halaga ng 1 galong mineral water sa kanila. Ibibili na ng bigas, ibibili pa ng tubig kasi walang tubig na lumalabas sa gripo. Nakaabang din na batya sa labas para sahurin ang ulan. Ito po, anong latag nito yung panganay kong anak.
Baka umulan. At napilitan na rin siyang mangutang para sa tangke ng tubig. Kasi iilibit naman ito. Wala pang hose. Magkano humili ka dito? 19,000. Sabi ng mga anak ko, may ilibit pa daw ito. Tapos ipapatong sa itaas. Tapos marami pang proseso. Matagal na raw silang naghihintay na magkaroon ng tubig. Alam naman nila kung ano ang sitwasyon. Alam nila. Noon pa. So naghihintay na lang kami kung aanuhan kami ng tubo dito. Obligasyon niya ng probinsya halimbawa to provide water. In the same manner na obligasyon din ng mayor na para sa kanyang munisipyo magpo-provide ng water. Bago pa man daw nagpalit ng pamunuan ng Water District noong 2005, nandiyan na ang problema sa tubig. Right now, Tacloban City has 19,000 concessionaires. And in fact, even when I came in, way back in 2005, Tacloban was already registering about 18,000 more. No? But the plant can only accommodate 12,000. 3 beses sa isang araw nagkakatubig ang lugar tuwing alas 6 ng umaga, alas 9 at alas 11 ng gabi. May lumalabas na tubig, mga 11 o'clock na ng gabi, tapos mahirap magsalod ba tubig din eh. Ang ibang residente sa rasyon ng tubig umaasa. Magkano benta nyo nga ulit guys? 1,000 liters, 140. Nagsimula raw ang kalbaryo ng maging highly urbanized city ang Tacloban at wala na sa poder ng Kapitolyo. Dati kasi yung tubig dito, malakas. After mag-issue na, so mahina na yung awas ng tubig. I strongly deny that. Kasi nung mag-issue na lang saka namin hindi. For what? Bakit? Kasi malay na, dumami ang tao. Yung pattern, yung lifestyle ng tao, naging iba. Mahaba, ibig sabihin matanda ka na. Are you serious? Si Governor Carlos Jericho Loreto Petilla ay 3 termino na sa posisyon. Ang Kapitolyo ang namamahala sa Water District. At politika raw ang dahilan kung bakit hirap pa rin sa tubig ang 16 na barangay sa Tacloban. Sa akin lang po, sana itabi muna yung politika. I wouldn't say it's politics. There is no water simply because the infrastructure was not designed for the current population. Hindi raw kasi magkapartido ang gobernador at alkalde ng bayan na si Alfred Romualdez. Ang feeling minsan ng Tacloban Mayor, yung provincial governor is pinangihimasukan niya yung mga concerns na hindi naman kanyang concern. No? So para merong perpetual tension between the provincial governor and the Tacloban City Mayor. Itinanggi naman ito ng gobernador. In 2007, the mayor said, we will put up our own water district. Sabi namin, kung magpuput up tayo ng water district na sarili, then magdudoble-doble tayo, di ba? Kaya lang mag-usap tayo. Ang problema, they were adamant that they were going to put their own system. Ginawa naman daw ng solusyon ng Water District ang problema sa tubig. Nagkaroon sila ng booster pump project noong 2010 na nagkakahalaga ng 25 million pesos. Gamit ang booster pump, dapat ay makaaabot na ang tubig sa malalayong barangay at sa Tacloban City mismo. Pero pumalpak daw ang proyekto. Most probably sa design, no? Sa design, the contractor cannot categorically state to you, nagpalpak ang design. The mere fact alone na hindi ito nakaka-push ng the way that we would like them in relation to the design, doon kami nag-object. Ang design at pagtatayo ng proyekto iniasa raw sa kontraktor. 15 milyong piso lang daw ang ibinayad nila sa kontraktor at tumutulong daw sila ngayon sa pag-aayos ng operasyon ng pump. Hindi nasasayang, no? Because it's there eh.
is there. Mabuti kung hindi ginagamit. Pero nang humingi kami ng kopya ng dokumento hinggil sa booster pump, wala silang ibinigay. Tubig, simpleng serbisyo na dapat garantisado ng mga nasa pwesto. Pero kapag naipit sa nagbabangga ang politiko, hindi ito dadaloy at taong bayan ang sasalo sa perwisyo.